Good day mga katropa, muli tayong nagbabalik. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video. So ngayon gagawa tayo ng video at update dito sa aming pinyahan. Kumustahin natin yung aming mga patanim after ng bagyong uwan, kung hindi naman ba sila naapektuhan. At syempre papakita ko na rin sa inyo yung kabuuan ng aming mga pananim dito sa aming pineapple farm. Sa ngayon ay katatapos lang ng bagyong uwan at ito yung update sa ating pinyahan. Ito yung mga patanim natin. Ito yung bago naming binubuksan sa ngayon. Ayan, may tanim na. Yung isang tiyo kong tumatanim dito. Dito lang ito sa harap. Kung mapapansin ninyo, yung iba nabunot gawa ng bagyo sa sobrang lakas ng hangin. Open area kasi ito. Meron ditong mahogany. Yan, medyo naputol yung ibang sanga, nabali. Yung bahay ni Natiyo slightly damaged. Anuhan yata ng masanga. So malawak ito hanggang doon ito sa dulo, hanggang doon pa sa kabila ng kawayanan. Doon pupuntahan natin mamaya, ikutin natin para makita natin yung mga damage. Grabe, silaglagan yung mga sanga nito kung paho, Indian mango. Napakalaking puno nito. At ito rin yung nagsisilbing lilim dito kapag mainit. Ayan, tanggalan yung mga sanga niya, malalaking sanga. Ito yung binubuksan namin. Meron dun sa dulo. Yung isang tiyo ko naman ang tatanim dun. So malawak ito, ikutin natin. Kaya tara, ikot tayo mga katropa. Ito yung pangalawang binubuksan namin. Bali tataniman na lang ito ng pinya. Pero maabala pa yata dahil nabungkal yung mga kawayan dito sa palibot. Kailangan munang linisan yung mga panabi at situmbahan yung mga kawayan. Madami kasing kawayan dito. Ayan, hawak ng mga kawayanan. So sa lakas ng hangin ni uwan, talagang nabungkal. Pumunta dito sa may taniman. Medyo malakas pa ang hangin. Punta natin yung bagong tanim ni Tiyo, kung na-damage ng hangin. Meron ng tanim doon sa gilid. Ay, ayun, na-damage ng bagyo. Nabunot yung ibang tanim. Malakas talaga yung hangin. Kahit yung pinyang nakatanim. Sa bagay, wala pa itong gamot. Kaya mabubunot talaga yan. So magtatanim na lang uli si Tiyo niyan. So ito naman yung producer namin ngayon ng suhi, ang saker. Itong kalawakan na ito hanggang dun sa dulo. So dyan kami kumukuha ng pantanim. Din itong kabila, mayroon pa din ito. Bagamat nadamuhan ng kunti, marami pa din ang suhi. Marami kaming pantanim dito. Di lang kinakaya ng trabahador itanim. And yung space, malawak pa rin yung mga taniman ng pinya. So kung lalakarin mo nga ito, kung iikutin mo, siguro mga 30 minutes o higit pa bago mo maikot.
hanggang ano, dulo to dulo. So, ito yung avocado. Masarap itong mamunga, yung bilugan. Na-damage din ng bagyo. Ano yung mga sanga. So lakad tayo sa ibang parte. Malawak pa tong mga katropa. Ito nga pala yung pantanim dun sa dinaanan ko. Ito mga kinuha ni Teo. So ito na kasi yung producer ng suhi, yung pinagkukunan namin. Ililipat lang naman yan. So pagkakuha sa puno, ganyan, pagkahiwalay sa puno, pwede na agad yan itanim. Hindi lang abuti ng malakas na ulan, hindi na yan mabubulok, diretso buhay na yan. So mamaya punta natin doon sa kabila. Meron din kami dyan na pinya. Tingnan natin kung anong sistema. Marami din dyan kawayan, baka nadamage sa mga kawayan. Yun, andito ako sa gitna. Meron ditong daanan. So tingnan ko lang yung kubo ni Teo, kung kumusta or baka nasira ng bagyo kasi malakas yung hangin. Tabi kasi ito ng ilog. So pagdungaw mo, ilog na siya. So ayun yung bahay ni Teo. Di naman nasira, kaso yung bubong yata. Tapos meron dyan pinya sa gilid niya. Merong mga papaya. So natumba yung iba puno. Kaya yung mga saging. Tingnan natin ang malapitan. Ang anahaw nga pala nito, ang bubong pala nito anahaw. Hindi naman masyadong nasira. Hindi naman. Tingnan natin yung ilog. Yung malalim ang ilog. Ayun yung dam, Alawihaw Dam. At yung Alawihaw National High School yung sa unahan. Ayan, tumbahan yung mga saging. Pero itong isa, ito, senyorita, hindi naman ano. Ayan, may bunga na yung pinya. Yung mga sabat talaga, nagsitumbahan. Sayang. Hindi pa matigas, wala pang masyadong laman. Tumumba na. Ay, andun si Teo. Doon, nag-iigib. Andun yung igiban niya, tabing ilog. Malalim pa yung tubig. Iigib siya. Yan, halos abot dun sa dulo ng tubo. O, ito yung akyatan niya, madulas. Iwan ko kung maghanap siya ng ibang daan dyan sa kabila. Oh! Hararom ba gayan? Hararom! Nagsasakdo ka? Yun, sakripisyo. Nakuha lang ng tubig si Teo. Nung mababaw ang tubig, hindi yan abot dyan, saka meron siyang ano dyan, meron siyang ginawang sampahan. Kaso nung bumaha, inanod ng baha, kaya nawala yung apakan niya dyan, yung sampahan. Gilid lang kasi ng ano yan, ng ilog. Pero yung tubig na yan, malinis yan, na iinuman namin yan, saka presko. Kaya nga lang, pahirapan yung pagkuha kasi malalim yung daan namin dito, malalim. Kaya na si Teo. May dala ng isang container. Mahal nas!
Yan kamagi. Ni paagi mo yan. Palangkaw. Dito sa bandang gitna, ito yung mga ibang patanim namin. Ito yung medyo ano na, dumalaga na. May dalawang abono na ito at medyo angat na sila. Ito naman sa kabila, bago lang ito. Kaabono lang nito, isang abono pa lang. So sunod-sunod sila. Dito wala namang masyadong problema kasi open. Yung lang sa gilid, may kawayan na nabuwal dyan. Isang malaking kawayan. So tinamaan yung bandang gilid. So kailangan yan putulin pag wala ng mga gawa. So medyo angat na yan. Medyo madamo rin. So gagamasan pa ito. So lakad tayo hanggang doon sa kabila. Malawak pa to, malayo pa. Pakarin natin. Dito sa gitna, ito yung isang malawak na kawayanan. So halos sila lahat, nagbagsakan. At yung daanan namin dito, ito ay hindi madaanan kasi tinumbahan ng mga kawayan. So sarado yung daan namin dito ng hauler. Naikot yan dun sa kabila. Ayan, tatabunan. So dito tayo sa daan sa gitna. At dito pakita ko sa inyo yung parte na yan, hindi namin yan tinataniman ng pinya kasi punong-puno yan ng mga saging na saba. At kung titingnan mo dito, halos lahat sila nagsibagsakan, halos walang natira. Malawak yan, no? Karamihan din dyan, may mga bunga na. So lahat yan napinsala ng bagyong uwan. Kahit yung dito tumumba, ayan, may bunga na sana. Kunting na lang sana. Ilang semana lang pwede nang ma-harvest. Ito, tumbahan. Dito yung isang kubo sanang pahingahan, natumba din. Yun, wala. Ayan, yung may mga bunga na ayun, halos tumbahan yung mga kawayan. Kahit yung masaging. So, dito muna tayo. Saka na natin yan alisin at wala tayong wala tayong gamit. Nagbagsakan din yung ibang ibang nyug. So diretso tayo. Dito ako dumaan sa gitna sa kabilang parte kasi yung daan natin doon hindi madaanan. So ito yung bago rin lang itong itanim, isang abono pa lang din. Ito naman yung dalawang abono na medyo dumalaga na. Ito may pinalit pang plywood kasi natin nakagaan sa pinya. Ito ka lang natumba rin. Saka na natin yan alisin. Ayan, ang dami nakatumba sa mga gilid ng pinya. Daming aalisin. So aalisin natin yan pag wala nang gawa ang mga wala na masyadong gawa. Ito rin
tumama dito sa mga pinya. Dami kasing ano dito, puno ng saging. So ganito pag may bagyo, halos ganito talagang ano dito sitwasyon, babagsakan mga yan. At isa yan sa mga nakakadamage ng pinya. Ayan, ayan yung mga puno. Kahit saan ka tumingin dyan, puro saging yan, puro saging na saba. Ayan, may mga bunga na. Sayang, ang dami, hindi na mapapakinabangan. Daming uy, may puno dito natumba. Ito, sayang yung mga bunga nila. Ikutin natin para makita natin yung buong sitwasyon dito. Ito, nagsibagsakan sa tabi ng pinyahan. Ito, isang kahoy bumagsak din. Yung mga saging andito rin, panabi. Ayun, ito naman yung ano natin, yung tanim namin na malapit ng pabungahin. So malawak yan, gandun sa dulo. Kaso marami din yatang na damage kasi natumbahan ng mga saging at ng ano. Yun, may naano doon na kahoy, na sanga. Sikutin pa natin. Andito ako sa kalagitnaan ng taniman namin. Yan yung dulo, pero yung bagong binubuksan namin ay halos hindi na matanaw. Andun sa kabila. So ito yung kalawakan ng taniman namin. Tayo sa bandang gitna. Ayan, ito yung ano na ngayon, yung pinakamalaki naming pinya na papabungahin. So ikutin pa natin nang makita natin. Dito sa part na ito, ito yung tatlong parsela kasi ito yung nasa gitna. Bali may bunga na ito. Anihin namin ngayong December. Ayan, yung dulo ito parte. At yung gitna nito ay pang February. So hinati-hati namin. Kaso ang problema, ito yung malaking puno ng Indian mango. Bumagsak. So natabunan yung daan. So wala tayong madaanan. Kabilaan, pinyahan ito. Wala tayong madaanan dito. Nagbagsak talaga yung malaking sanga. Ay wala talaga, bumagsak din yung mga ano dyan sa gitna, marurugi. So tingnan natin sa kabila. Ito, ang nakakaano pang pumasok dito kasi maraming langgam na yung kalamintas kung tawagin yan, nangangagat yan. So wag tayo dyan. Wala talagang daan. So, mahirap dumaan dito. Matitinik tayo. Medyo mataas yan. So dito naman tayo dumaan sa gitna.
Kung mapapansin ninyo yung isang abono, yung inaplayan namin ng isang abono, medyo madamo. Papagamasa namin yan pagkatapos lang ng mga trabaho. So ito yung ani ng December. Nagsibagsakan yung mga patay na puno ng marurugi. Sana walang masyadong damage. Nasa gitna yan ng pinyahan. Yun naman yung malaking Jan Mingo. Doon naman sa dulo, mayroon pa rin namang daan dyan. Pwede naman ma-access. Doon tayo dadaan sa kabila. Hanggang doon yung sa dulo. Yung pinakadulo niya. So magaganda na yan. Ito sa pwesto ko, nasa kalagitnaan ako sa bandang taas. Yan yung kalawakan ng pataniman natin. Yan, hanggang doon sa dulo. Halos hindi na makita yung dulo. Yan. So daan tayo dito. Hindi tayo makadaan sa kabila. Meron kami ditong anihin. Bumagsak pa nga din yung mga dito. Kawayan. Alisin muna natin ito. Ayan binagsakan yung mga bagong tanim namin. So ito yung problema talaga sa maraming puno, maraming kawayan sa palibot ng tanim. Dito wala namang masyadong nyug, puro kawayan. At ito naman yung sa unang parsila ng tanim namin dito. Ito kaani lang nito bago magbagyo. Ayan. Ito yung inanihan natin. At hanggang doon ito sa kalahatian yung inanihan. Ayan, may mga tira-tira pa yan butterball. Ayan. So iwan na yan dyan sa puno. Ayan. So lakarin pa natin hanggang doon sa hanggang makita natin yung may bunga. Ayan, may natirang isa. Yan yung kinain ng ibon. So, pag kinainan na ng ibon, iniiwan na namin yan. So ayan, dito yung boundary ng pinabunga naming December. Ito pang February na yan, pinabunga na din yan. So medyo kagandahan na din yan. Andun pa sa bandang dulo yung may bunga. Maglalakad pa tayo. So ganito po kalawak yung taniman natin. Hindi mo basta-basta maabot yung dulo. Maglalakad ka talaga ng ilang minuto bago mo marating. Pero dito kung may sasakyan ka dito, hauler o motor, madali mo lang maikot. So ito na. Ito yung boundary nung inanihan ng una. At ayan kitang-kita naman natin gihinuga na. So magpapaani yata ngayon dito. Puntahan pa natin hanggang sa dulo nang makita natin yung gagandang pinya. Ayan ganda na ng kulay. At sa dulo, lakarin pa natin. Yan sa kabila nga pala niyan. So division na yan at maraming saging din dyan. Pero nagsibagsakan din yung mga puno. So videohin natin dito. Magandang tingnan. Maganda na. Para na silang mga mangga. Ayan halos lahat yan hihinuga na. Ganda na ng kulay. Hanggang doon pa yun.
kabila inanihan na natin yan, itong dulo na yan, itong iba hindi pa. Ako ngayon sa dulong parte, ito yung pinakadulo ng aming taniman, kung saan mayroong nabuwal na puno sa gitna ng pinyahan. Ayan siya. Then yung nabuwal na malaking puno ng Indian Mingo, ayun, sinakop niya yung buong kalsada dito sa gitna, so hindi talaga madaanan. So ito yung sa right side, yung papabungahin namin. Yung sa gitna, yung iba dyan may aanihin ng November, tapos yung iba pang February yung natira. At dito sa left side, ito yung inaanihan namin sa ngayon. Ang kasalo ko yung nag-aani. Bibiyahin namin yan ng Balintawak. Inabot na ng gabi pag-ani. Kahit gabi nag-aani kasi kailangan tapusin para maikarga na hanggang mamaya madaling araw. Kailangan na makarating ng Balintawak bukas ng hapon. So ayan, sakripisyo mga mag-aani. So, ang oras natin ngayon ay 1:00. Kasalukuyan nagkakarga pa rin. Marami-rami pa rin ang pangarga. Baka abutin ito hanggang mga 3:00 ng umaga bago matapos. Pagkatapos niyan, diretso biyahe na sa Balintawak.